Talakayin natin ang Aquinas' 5 ways to prove God's existence. Si St. Thomas of Aquinas ay sikat sa kanyang 5 ways o kilala rin bilang 5 proofs upang ilahad at patunayan ang pag-iral ng Diyos. Kumakatawan ito sa kanyang philosophical at teolohiko na gawa na nagbigay ng makatwirang pananindigan para sa paniniwala at pag-iral ng Diyos. Ayon sa kanya, ito ay binubuo ng the argument from motion, the argument from efficient cause, the argument from necessity, the argument from perfection, at the argument from design. Ang limang ito ay sumasaklaw at kinapapaloban ng cosmological o scientific, teleological or end purpose at moral arguments. First way, the argument from motion. Objects are in motion. Everything in motion was put in motion by something else. There cannot be an infinite regress of movers. There must be a first mover, itself unmoved, and that is God. Ang argument na ito ay batay sa obserbasyon na ang mga bagay sa mundo ay kumikilos at ang lahat ng bagay na ito ay may pinagmumulan ng lahat ng pagkilos. Nangangatwiran si Aquinas na dapat mayroong unang kumikilos at ito ay ang Diyos na nagpapakilos sa lahat ng gumagalaw sa kanyang mga nilikha. Ang Diyos ang prime mover ng lahat ng mga bagay sa mundo. Kung bakit kumikilos ang mundo, siya ang nagpapakilos at nagpakilos nito. Second way, the argument from efficient cause. Some things are caused. Anything that is caused has to be caused by something else, since nothing causes itself. There cannot be an infinite regress of causes. There must have been a first cause, itself uncaused, and that is God. Ang argument na ito ay tumutukoy na ang lahat ng bagay sa mundo ay may dahilan. Nangangatwiran si Aquinas na kung matunton natin ang pinagmulan ng causes o sanhi ng mga ito, dapat merong isang pinagmumulan ng cause o sanhi na ito. Kinakailangang may isang nilalang na naging sanhi ng lahat at ito ay ang Diyos. Ang Diyos ang first causer ng lahat ng bagay sa mundo. Siya ang pinagmulan ng lahat ng causes. Third way, the argument from necessity. There are contingent things. Contingent things can cause other contingent things, but there cannot only be contingent things, because that would mean that there is infinite regress of contingency and a possibility that nothing might have existed. An infinite regress is impossible, so there must be at least one necessary thing, and that is God. Ang argument na ito ay tumatalakay sa konsepto ng possibility at necessity. Ayon kay Aquinas, ang Diyos ay tanging necessary being. Ibig sabihin nito, umiiral na siya bago pa magsimula ang lahat. Siya ay necessary o primary being upang mula sa kanya ay umiral ang iba pang bagay. Ang iba pang mga bagay na ito ay contingent being. Ito ay maaaring umiral o hindi umiral. Ibig sabihin, optional lamang. Nangangatwiran si Aquinas na dapat mayroong isang kinikilalang nilalang o Diyos na ang pag-iral ay necessary at ang nilalang na ito ay ang pinagmulan ng lahat ng mga nilikha. Ang Diyos ang necessary being ng lahat ng bagay sa mundo. Tayo ay contingent beings or optional being. Fourth way, the argument from perfection. Objects come into degrees. Anything that is into degrees must be in the degrees of perfection. There cannot be an infinite regress of degrees. There must be something perfect against which everything else is measured. God is the pinnacle of perfection. Ang argumentong ito ay batay sa ideya na ang mga bagay sa mundo ay maaaring i-rank o pagsunod-sunurin sa mga tuntunin ng kabutihan, katotohanan, at iba pang mga katangian. Nangangatwiran si Aquinas na dapat mayroong pamantayan ng pinakamataas na kasukdulan o standard of maximum perfection. Ika nga ay 100%. At ito ay ang Diyos, kung saan sinusukat ang lahat ng iba pang bagay. Siya ang pinaka
rurok o tuktok. Ang Diyos ang perfect being ng lahat ng bagay sa mundo. Sa madaling sabi, tayo ay hindi 100%. Siya lamang ang bukod tanging 100%. Fifth way, the argument from design. Objects or creations have its creators. There must be someone who is the source of all creation. There cannot be an infinite regress of creators. There must be the intelligent designer of all things. Therefore, God is the intelligent designer. Ang argumentong ito na kilala rin bilang teleological argument ay isinasaalang-alang ang kaayusan ng layunin sa natural na mundo. Nangangatwiran si Aquinas na ang pagiging komplikado at kaayusan ng mga nilikha ay nagpapahiwatig na isang matalinong taga-disenyo at ito ay ang Diyos. Ang Diyos ang intelligent designer ng lahat ng mga bagay sa mundo.